Ginagahasa ang kaban ng bayan araw-araw. Papayag ba kayo magpatuloy yan? Kaya kailangan po tayo magsama-sama dito sa aking pinangungunahang war on corruption. At sa tulong po ninyo, hinihingi ko po ang inyong pahintulong. Dito ko po unang sinabi sa Dumaguete. Pag tayo po ay pinalad at pahiragin ng mandato ng mga mayang Pilipino at dalhin sa Senado, ibabalik natin ang death penalty para sa kaso ng Lander at sa Dora. DILG Secretary John Vic Rimulya na posibleng magdulot ng demoralisasyon sa maraming senior officers ng PNP, specifically generals and senior colonels. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita mga kababayan. Alisin ang Resolution number 10 at ibalik ang parusang bitay. Yan ang matinding buwelta nitong si Atty. Vic Rodriguez sa open forum ng Maisug. Naggrabe itong mga winiwika niya mga kababayan. Sobra ang pagmamahal at kagustuhan niyang masugpo ang mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Na kanyang winika na ipapasa itong parusang bitay hindi para sa mga mahihirap, kundi para sa mga kurakot na pulpolitiko. Gusto nyo ba yon mga kababayan? Dahil kung ako ang tatanungin, agree ako dito, na sa tingin ko, oras na, nararapat lamang talaga na may balik itong batas na parusang bitay ng matauhan. Itong mga kongreso o politikong nasa Malacanang na umangat ang lifestyle, Kamukha nila Kimbo, Abante, Paduano at iba pa dahil sa pangungurakot nila sa kaban ng bayan. Grabe naman talaga. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, agree din ako sa winika niya na masyadong nagiging maluwag kasi ang batas na mayroon tayo ngayon na dapat na talagang bigyang pangil ng masugpo itong mga karahasan at kriminalidad na nangyayari ngayon. Na kung maaari nga maibalik din itong War on Drugs campaign ni Tatay Digong. Salute po sa inyo Atty. Vic Rodriguez sapagkat ramdam ang kagustuhan mo na bumangon ang bansang Pilipinas kasama kaming mga ordinaryong mamamayan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Init ng araw at bibigyan ka lang ng nakaramdam. Huwag ho kayong humanga doon. Yung binibigay nilang halaga sa inyo, 3,000, 5,000, 7,000, 15,000 pa yan. Wala po yan. Kumpara sa halaga ng pera natin na kinukurakot, inuuwi at binubulsa ng mga tiwaling Pilipino. And this is what Hakbang ng Maisog stands for. Kaya narito tayo, ang Hakbang ng Maisog, ang tinig ninyo, ang tinig ng tunay na oposisyon. Dahil ating sinisingin ang administrasyon ni Bongbong Marcos, 2.5 taon na sila. Wala tayong maramdamang gobyerno. That is why naniningil tayo for transparency. Saan ninyo nilalagay ang bilyong-bilyong piso naming mga mamayang Pilipino? Saan ninyo itinago ang trilyong pisong budget for 2024? At saan na naman ninyo nanakawin ang itatagaw ninyo ninanakaw pagdating ng 2025 sa halagang 6.35 trillion pesos? Alam ko sa mga alam ko kagaya ninyo ang napakarami. Grabe Pagod na pagod. Napagod na pagod na tayo sa korupsyon. Pagod na pagod. Napagod na tayo sa kwento ng pagnanakaw sa gobyerno. I have turned 50 this year, I'll be turning 51. Bata pa ho ako. Sa pag-aaral ko, sa eskwela, tinuturo na po iyan na kalamat at rampan ang nakawan ang korupsyon sa gobyerno. Kaya po noong 2022, nagkunyabi ako, sumikap akong tulungan ang isang taong pinaniwala akong gagawa ng kabuti para sa ating bansa. Subalit hindi siya tumalima sa aming covenant with the Filipino people. Nagagawa ng tama, magsisilbi ng matiwasay, at uhulmahin ang isang mabuting gobyerno at pamayanan. Kabaliktaran ang kanilang ginagawa. Nakaw dito, nakaw dyan, korupsyon dito, korupsyon dyan. Tayo po ay magsabing tama na sobra. Magbuklod-buklod tayo. Labanan natin ang tiwaling administrasyon ni Bongbong Marcos. Huwag mo kayong matatakot. Yan lang ang ginagawa nila at tatakutin. Kami sa ibang na maisog, tayong lahat ay nagbubuwis ng buhay. Subalit, kung hindi po tayo magsasalita, habang buhay na lang po tayong tatakutin at pagsasamantalahan at pagnanakawan naman. We have to put a stop to the continuing rape of public offers.
Ginagahasa ang kaban ng bayan araw-araw. Papayag pa kayo magpatuloy yan? Kaya kailangan po tayo magsama-sama dito sa aking pinaumunahang one on corruption. At sa tulong po ninyo, hinihingi ko po ang inyong paitulong. Dito ko po unang sinabi sa Dumaguete. Pag tayo po ay pinalad at pahiragin ng mandato ng mga mayang Pilipino at dahil sa Senado, ipapalit natin ang death penalty para sa kaso ng Sander at sa no one. Agree ba kayo doon mga kababayan na kapag naging senador itong si Atty. Vic ibabalik ang parusang bitay, ang death penalty sa mga pulpul na nangungurapot? Gusto niyo ba yon mga kababayan? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan sapagkat kung ako ang tatanungin, agree ako dito, payag na payag upang matauhan itong mga pulpul na politiko no, na nasa loob ng Malacanang. No one, not even in church, can claim na ito ay anti-poor. Uulitin ko, ang isang taong nakapagkaman ng 50 million pesos or more, hindi na matatawag ito na malulong. Kaya yung death penalty, hindi pwede sabihin anti-poor. Pag pinalig natin ang death penalty, uulitin ko, para labanan, bigyang ipin ang ating war on corruption. At Correct. isusulong natin ang death penalty upang susugan ang ginawa na ni Pangulong Duterte ng war on drugs. Ibalik natin ang death penalty. At wala rin pwede magsabi na anti-poor ang death penalty pagka ang tinutugis natin ay ang mga turista at ang mga financier at ang mga drug. Dito lamang sa dalawang bagay dito. Dahil pagod na ang sambayan ng Pilipino sa pagnanakaw ng mga nasa gobyerno. Mabuhay ang sisi ng mga Pilipino! Ang ganun din mo, yung panawagan at advokasya na habang na may isong for peace and security. Yung peace, alam mo ninyo, mas swerte kayo rito sa Dumaguete dahil na hindi nyo gaano pa nararamdaman yung tistisan ng US at bansa ng China. Ang masaklap lang po kasi, nagpapagamit tayo, ang gobyerno na naman ni Bongbong Marcos dito sa proxy war ng US at China. Sinasantalan tayo ng ating matagal ng treaty ally, yung Estados Unidos, sa kanilang sigalot laban sa China. Wala akong tayong pakialam doon sa problema ng China. Yung problema ng China at Taiwan, kanila po yun, para po maunawaan ninyo. Para lang po usapin ng Pilipinas yan. Dati, bago ipasa, yung DOL yung Bangsamoro Organic Law. May mga konting iskrimahan, may nangyayari hindi kaaya-aya, dyan sa Autonomous Region of Coastal Mindanao, yung tinatawag natin yung BARM. Pero walang pwedeng makialam na foreign power sa usapin ng gobyerno ng Pilipinas at ng BARM. Dahil yan ay internal. Ganon din po sa usapin ng China at Taiwan. Wala tayong pakialam doon. Ang pakialam dapat ng gobyerno ay pakalinin ang kanyang gutom na populasyon. Yan ang trabaho ng gobyerno dapat inagpapalagay. Ibang nalaman sa sinutong Facebook, guys! Tama naman. Wala po tayong lakas maglunsad ng isang armadong sigalo laban sa China. Mahirap pa ho tayo, mahina pa ho tayo, at malayo pa ang ating kakayahan sa kanila in terms of military, Navy, Air Force, and even economy. Malayo pa ho tayo. 80 years ago, wake up in 1944 and 1945. That is almost 81 years ago. Nung natigil ko, yung pangalawang limaang pang-daigdig. Nasira ang bansa. Naghirap ang maraming Pilipino. 80 years after, mahirap pa rin po ang Pilipinas. Napakarami pa rin po mahihirap na Pilipino. Hindi dahil mahirap ang Pilipinas. Huwag mo kayong maniniwala sa mga politiko na sasabi na mahirap ang Pilipinas. Napakayaman po natin sa natural resources. Magagaling po ang mga Pilipino. Anong prueba? Kaya nga hindi ba in demand ang overseas Filipino workers? Hindi ba kaya nga number one i-export product natin ay ang ating human resource? Pilipino nga i-export natin dahil in demand tayo. Subalit, Ang problema talaga dyan ay ang gobyerno, no? Na patuloy ang pangungurakot sa pumapasok na pera sa kaban ng bayan. Kung kaya't ginagatasan na lamang talaga tayo ng mga walang hiya at makakapal na mukhang pulpol na politiko. Grabe talaga. Kaya hindi tayo umuunlad mga kababayan na tayo palugmok habang sila pasarap buhay. At isang pruweba na lang, itong mga nagmamahalang luxury collection nila, no? Ng kotse, ng bag, ng mga
alahas, grabe. Saan ka makakakita na ang public servant nagsusuot ng mga milyones na kasuotan? Sa Pilipinas lang yan. Hay nako. Ang problema natin, uuwi tayo doon sa sinasabi natin war on corruption. Yung pagnanakaw sa pondo ng gobyerno. Bakit ang Pilipino, pag dinala mo sa ibang bansa, yung mayaman, umaasenso, umuunlad. Hindi lamang kung nasaan sila, nagpapadala pa ng pera sa kanilang pamilya rito. Nabibili nila ng bahay, napapag-aral sa ulang eskwelahan, nakakabili ng kotse, nabibigyan ng konting luwas, ginawa ang buhay. Dahil meron sila oportunidad umasenso kung nasaan man silang bansa na wala dito sa Pilipinas. Again, not because mahirap ang Pilipinas. Hindi yun. Dahil napakarami oras at magnanakaw na politiko. Sa pag-iikot ko sa ating mga overseas Filipino workers, pati migrants, nasabi nila sa mga ganitong pagpupulong, kahit kasama mo kami at ito, tutulungan ka namin, dadalhin ka namin sa sinabi. Subalit, meron silang subalit. Parang ang hirap-hirap ng mahalin ng Pilipinas. Subalit, parang ang hirap-hirap ng mahalin ng Pilipinas. Sabi ko, magkakamali ko dyan. Huwag ninyong sukuan ang ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag rin ninyong tigilan pagmalasakitan ang inyong kapwa Pilipino. Basta't samahan ninyo ako, magsama-sama tayo dito sa ating war on corruption at pagiging totoong oposisyon. Posible ang pagbabago. Yun ang sinasabi sa ating mga kababayan. Mabuhay na Pilipinas! At ma-achieve lang natin itong mga kababayan kung mga matitinong tao ang ating iboboto. Ito nasimulan na natin na straight vote ang mga Duterte slate at ang mga taong ini-endorso ni Tatay Digong, kamukha ni Congressman Marcoleta at iba pa. At hindi ito totoo na mahirap mahalin ng Pilipino. Pero sa piling ko ngayong hapon, sa init ng ating pinag-uusapan at sa init ng panahon, nagkakaisa tayo na totoong mahirap mahalin ang mga magnanakaw at korap na politiko. Sila ang nagpapahirap sa ating bansa. Kaya uulitin ko, please, samahan ninyo ako dito sa ating war on corruption na ating pinangungunahan kasama ang hapag ng puso. At kung paano natin gagawin yan, binanggit ko sa inyo, gagawa tayo ng malakas na alyansa bilang mambabatas upang basagin unang-una yung resolution number 10, allowing permitted liquidation by certification. Pangalawa, lalagyan natin ng matinding pangil at mabangis na ngipin ang ating war on corruption. Ibabalik natin ang death penalty for plunder and for drugs. At bilang ng panghuli, pipilitin natin, sisikapin natin, umangat ang antas ng buhay ng mga nasa probinsya, pagpasagin natin at tatanggalin na natin yung distinction between the rate ng sahod sa Metro Manila at provincial wage rate. Paparehasin na natin, hindi na pwedeng mas mababa ang sahod ng mga nasa probinsya kung ihahambing sa sahod ng mga nasa Metro Manila. Yun lamang ho, ako ho ay nagpapasalamat at nagharap tayong muli, hindi ko makakalimutan. Yung muli tayo nagsama-sama nito. Sa takot nila sa inyo, sa takot at ayaw nila, may patin natin ang mensahe ng hakbang ng mahisog. Hindi tayo pinayagang magkaroon ng payapang pagpipino. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong si Atty. Vic sa kanyang mga plano kung siya ay mahalal sa pagkasenado. Na kung akong tatanungin, sasali ko ito sa mga top pick ko. Si Atty. Vic, si Congressman Marcoleta, at ang mga Duterte slate. Upang mas lumaki ang tsansa na itong si VP Sara, siya ang magwagi sa taong 2028. At ngayon naman mga kababayan, dumako naman tayo dito kay General Macanas, no? Sa balita na tila'y hindi nagustuhan ng mga kapulisan itong reform na ginawa ni Tambaliza Bonget sa ahensya ng PNP. Na kung maaari nga sumali na rin sila sa planong kudeta ng mga AFP. Ating panoorin to mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga kaganapan sa Philippine National Police. Una, mayroong recommendation ni DILG Secretary John Vic Rimulya na posibleng magdulot ng demoralisasyon sa maraming senior officers ng PNP, specifically generals and senior colonels. Okay, dito sa headlines ng Philippine Star, DILG wants number of PNP generals trimmed from 133 to 25. So,
ilagay nyo ang sarili nyo, kayo yung general ngayon o kaya senior colonel ng police. Tapos, umaasa ka na mapropromote ka rin maging general, ito ang plano. Ang laki ng baba, 133, maging 25 na lang. Anong pakiramdam mo? O, di ba, medyo maalarma. So, yun po, agam-agam lang ito. Ano ang dahilan ni Secretary Remulla sa DILG? Bakit nirecommend niya ito kay Pangulong Marcos Jr.? Sabi niya, top-heavy. Masyadong hindi maganda ang PNP organization, sabi ng bagong DILG Secretary, dahil ang daming general na wala namang tauhan, wala namang ginagawa. Ganun po ang pananaw ni Secretary Remulla. Sabi niya, nag-usap sila ni President Marcos. We discussed the reforms needed in the PNP, but that's a 4-month process and we will brief you as it... Pagkatapos mapakinabangan, nagserbisyo ang mga retired kapulisan sa buong buhay nila, ganyan ang gagawin ninyo. Grabe talaga tong bangag na administrasyon, no? Kulang na lang talaga, nakawin talaga ang lahat ng pondo at walang matira sa mga retirement fund ng ating mga kasundaluhan at kapulisan. Kung kaya't hindi katakataka na maraming nagwiwelga na sumisigaw na magkudeta na, mga kababayan. Goes along, sabi niya. So, very accepting daw, o very positive si Pangulong Marcos Jr. dito sa recommendation ng bagong DILG Secretary na bawasan ang number of generals. Okay. May alam ako na medyo, kung ako yung tanongin, wag naman 25 lang, sobrang baba naman yun. Sa Armed Forces of the Philippines, nasa 100, more or less 100 ang generals. Ang strength po ng AFP is around 150,000. Kaya mayroong certain percentage, I think 1% lang ata ang general. So, kaya katamtaman lang sa AFP yung 100 generals, more or less. So, wala tayong problema sa AFP generals, katamtaman. Ito naman, yung 133, medyo sobra. Alin doon ang sumobra, ito rin yung napansin ni Secretary Remulla na yung tinatawag nila na Area Police Command. Actually, sabi niya, wala silang command, wala silang mga tauhan. Bakit mag-create pa ng Area Police Commands na redundant silang walang ginagawa? I agree. Kasi yung Area Police Commands, ginaya nila sa Armed Forces of the Philippines. Merong area commands ng AFP. Meron tayong tinatawag na Northern Luzon Command, Southern Luzon Command, Visayas Command, Eastern Mindanao Command, and Western Mindanao Command. 5 area commands. Kailangan ito sa AFP dahil merong branches of services, may Army, may Navy, may Air Force. Mag-operate sa isang area, kailangan ng area command para integrate ang operasyon ng Army, Navy, and Air Force. Sa police, wala naman silang ganun. Wala naman 3 branches of services sa police. Isa lang. Kaya sa isang area, kung may regional director, tama na yun. Hindi na kailangan yung area police command. Kaya agree ako na bawasan ang number of generals sa PNP from 133, siguro mga 100, okay lang yun. Kailan kung gawin lang 25, hindi na maganda yan. Maraming madidemoralize na mga PNP officers. Sana pag-isipan nila ng maigi ito para naman hindi kawawa ang ating mga PNP senior officers. Okay. Sa isang development sa PNP, may nirelieve na 2 major generals na medyo questionably. Ito, medyo controversial ito. Nirelieve si NCRPO Chief Major General Sidney Hernia at Anti-Cybercrime Group Chief Major General Ronnie Francis Cariaga dahil sa questionably na operasyon ng police, yung raid nila sa Century Park Tower noong, I think, 2 weeks ago. May mga reklamo, may mga lapses, may mga questionable police operation sa raid na ito, lalo na yung tampering o altering ng CCTV footage doon sa ni-raid na lugar. So, nirelieve. Ang balita, meron daw nagalit kasi na-pressure daw ang PNP para i-relieve yung 2 kasi, I don't know, kung malakas sa powers that be yung may-ari ng ni-raid na mga units. Kaya, ayun. Okay. Pakinggan natin ang balitang ito sa UNTV. Nag-explain ang PNP spokesperson ni General Jane Fajardo.
For the record, the PNP will not succumb to any pressure po. Ang PNP leadership po decided to relieve administratively the two senior officers, particularly RD and CRPO, and Director ACG, again, to give way to an impartial investigation. Walang pressure na natatanggap ang Philippine National Police para alisin sa pwesto ang dalawang mataas na opisyal ng pambansang pulisya na nanguna sa raid sa Century Peak Tower noong October 29. Paliwanag ni PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, isinailalim sa administrative relief sina National Capital Region Police Office Director, Police Major General Sidney Hernia at Anti-Cybercrime Group Director, Police Major General Ronnie Francis Cariaga upang bigyang daan ang investigasyon kung may nangyaring kapabayaan sa isinagawang raid. We owe it to the people because a lot of accusation and allegation were propagated in different fora. So the PNP leadership deemed it necessary to subject the former RD and CRPO and the Director ACG under administrative relief to give way to the investigation. Ayon pa kay General Fajardo, pamumunuan ni PNP Deputy Chief for Operations, Police Lieutenant General Michael John Dubria, ang komite na mag-iimbestiga kina Major General Hernia at Major General Cariaga. Sinabi pa ng General, hindi ito ang unang pagkakataon na mayroong na-relieve na mataas na opisyal dahil sa command responsibility. There are two options po na available po sa isang commanders. One is putting those PNP personnel under investigation, under restrictive custody, or pinasa ilalim po sila under administrative relief. Ito po yung nangyari po kay Major General Hernia at Major General Cariaga. They were administratively relieved